Inaalam na ng Task Force Marawi kung saan nanggaling ang aabot sa 79 na milyong pisong halaga ng pera at tseke na nasabat sa bahay ng dating pinagkukutaan ng Maute Group sa Marawi City. Hindi pa raw tiyak sa ngayon kung may kaugnayan nga ba sa Maute Group ang mga nasabat, pero kasama sa mga iniimbestigahan ay kung maaari bang magamit ang Anti-Money Laundering Act para kasuhan ng mga posibleng nagpopondo sa mga terorista. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Bulto-bultong pera at tseke na nakabalot sa plastik ang tumambad sa mga tauhan ng Philippine Marines sa clearing operation nila sa sinasabing sniper house ng teroristang Maute Group sa Barangay Bapandi, Marawi City. Ayon sa militar, aabot sa 52 milyong pisong cash ang nakuha mula sa isang vault. May katabi rin daw itong isang machine gun. May mga nakuha ring tseke na nagkakahalaga naman ng 27 milyong piso. Sa naturang sniper house, na-neutralize ng militar ang 3 umanong Maute fighters noong linggo. The recovered money will be for safekeeping of proper authorities and an appropriate investigation is conducted. And proper identification of owner is established. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung tunay ang pera. Hindi rin sila nagbigay ng detalye tungkol sa mga nakasulat sa tseke. Kaya itong nahirapan tayo, this will be over in about 3 more days. Ngayon dapat ang huling araw na ibinigay na deadline ni Pangulong Duterte para mapuksa ang mga terorista sa Marawi. Pero nang matanong ang Philippine Army 1st Infantry Division, wala silang direktang tugon kaugnay nito. Ayon sa kanila, nasa assessment na raw ng ground commanders ang takbo ng operasyon. Nagpapatuloy pa rin ang opensiba ng militar laban sa Maute sa Marawi. Kanina, mas pinaiting ang aerial bombardment laban sa grupong Maute na nagsimula na umanong manunog ng mga kabahayan. May mga OV-10 Bronco na nagsagawa ng rocket attack sa ilang pinaniniwalaang pinagtataguan ng grupong Maute. Ilang lokal na opisyal ang nababahala dahil daw tila lumalawak ang target ng aerial bombardment. Sa gitna naman ng aerial bombing, may ground operation pa rin pero limitado na lang. Hindi pa raw nila masabi kung hanggang kailan ang bakbakan. Pero naniniwala ang militar na unti-unti lang mauubusan ng bala at supply ang teroristang grupo. Kinumpirma naman ng AFP na ilang tropa ng US military ang nasa lungsod para magbigay ng technical assistance at expertise. Pero paglilinaw ng Army, hindi kasama ang US troops sa actual combat. Sa nagpapatuloy na bakbakan, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasasawi at nasusugatan. Sa Kapin Funeral Home sa Iligan City, may 11 bangkay na hindi pa nakikilala. 3 sa mga ito ay babae at isa sa kanila ay batang nasa edad na 3 hanggang 4. Sa mga lalaki, isang pugot. Lahat sila namatay dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Nasa advanced stages na ng decomposition ng mga ito. Ang dami pa daw na hindi nare-recover. Kaya lang unsafe sa aming retrieval team na pasukin yon, baka po sila ay maging biktima ng mga snipers ng mga lawless groups na nasa Marawi City. Sa Camp Evangelista Station Hospital sa headquarters ng 4th ID sa Cagayan de Oro City naman dinala ang mga sugatang sundalo. Kabilang ng 3 ito na dinala roon dakong alas 11 ng umaga kanina. Umabot na sa 37 ang nasugatan, 32 ang nasa kampo at may 5 sa pribadong ospital sa labas. Kritikal ang isa sa kanila dahil sa tama ng bala sa ulo at iba pang parte ng katawan. Ang iba naman kung hindi nasabugan ng mga rocket-propelled grenade at bomba, napuruhan ng sniper ng kalaban. Mula sa Marawi, Rafi Tima, GMA News.